Pukay mo po. Sabi po diyan, at ang Espiritu po diyan, sa Tagalog ay capital E. Talaga yan ay pertain to the Holy Spirit. Ano? Tayo po naniniwala na ang Holy Spirit ang ikatlong persona ng iisang kadyusan. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. At obvious naman na lalabas na persona ang Holy Spirit. Bakit? At ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa Kanya. Yung isa sa Kanya, yung verse 1, tungkol talaga kay Jesus yan. Sa pagkakatawang tao ni Kristo, talagang Holy Spirit ay isa sa Kanya. Mananahan sa Kanya. Ano ang Espiritu niya? Ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan at ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. Doon pa lang halita mo na ang Holy Spirit ay hindi persa lamang, hindi siyang hangin, hindi siyang kuryente, kundi persona. Bakit? Meron siyang karunungan, meron siyang kaunawaan, meron siyang payo, meron siyang katibayan, meron siyang diwa ng kalaman at ng takot sa Panginoon. Okay, yun ang isinilid. Yun ang napalagay kay Kristo sa kanyang pagkakatawang tao. Ngayon, siyempre hindi natin babaybayin lahat yan. Ang iha-highlight lang natin, isa sa umiiral sa buhay ni Kristo ay yung espiritu ng karunungan. So ating pag-aaral ngayon ay Spirit of Knowledge. Hindi natin pwedeng sabay-sabayin yung pag-usapan. Kukonsumo kung napakahabang oras. So i-highlight lang natin po yung salitang Spirit of Knowledge. Are you with me? Kasi mga kapatid, si Kristo po, ang Holy Spirit, lahat ay taglay niya ang katangiang pang Diyos. Ano? Na sila ay hindi pwede talagang paghiwa-hiwalayin. Ano? Kung ang Holy Spirit ay Spirit of Knowledge lang, pero hindi siya holy, hindi siya Diyos. So, lahat ng binaybay dyan, wisdom, takot, etc., yan po ay hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. Parang sa malunggay. Ang malunggay, nahihimay-himay, pero pigtaw-pigtawin. Pero ang Diyos hindi pwedeng himayin. Siya yung buo ng kanyang katangian. Naintindihan niyo ba yun? Ano? Parang si Kristo, mga kapatid. Don't believe na si Kristo ay Savior lang. Siya ay Lord din. Wala akong pera eh. Kayo ba'y may cellphone? Ang inyo bang cellphone may screen? Ang likod, screen din? Ang inyo bang cellphone, screen ang harap, screen din ang likod? Pero para masabing cellphone yan, dapat may screen at may likod. Huwag kang maniwalang si Kristo ay tagapagligtas lang. Hindi siya tagapagligtas kung hindi rin siya Panginoon. Kasi hindi siya katulad ng malunggay na hihimay-himay, na paghiwa-hiwalay, napupunit. Talagang siya'y buo. Hindi lang natin pwede siyang pag-aralan ng kabuuan at tayo kukonsumo ng mahaba. Pero pag tayo naniwala ang Holy Spirit ay marunong sa lahat, naniwala na rin tayo na siya ay makapangyarihan sa lahat. Kasi hindi nga natin pwedeng paghiwa-hiwalayin. Iniha-highlight lang natin yung isa na yung katangian. Kaya sa pag-aaral din sa Panginoong Sus, huwag kang maniwalang ligtas ka lang, pero ayaw mong mamanginoon sa Kanya. Hindi ka rin pwedeng magtaglay ng cellphone na puro screen, walang likod. Kaya huwag kang maniwala na ikaw ay ligtas lang, pero ayaw mong sumunod. Dahil si Kristo ay hindi lang tagapagligtas, siya'y Panginoon din. Amen? Hindi tayo namimili ng tatanggapin sa Kanya. Dahil pag tinanggap mo siyang tagapagligtas, tinanggap mo na rin siyang Panginoon. Kasi inseparable yun. Pag tumanggap ka ng pera, hindi lang tao ang nakuha mo, pati kuro. Pag ikaw ay binigyan ng kalapate, automatic hindi isang pakpak ang nakuha mo, dalawang pakpak yun. Mahirap na may kaibigan ng kalapate, isang pakpak ang napalagay. Kaya wag mo sabing ligtas ka lang, pero nasa akin na kung ako'y susunod. Hindi totoo yan. Si Jesus ay tinawag, ako ang buhay. Naniwala ba kayo? Yung nakakasubaybay sa aking pag-aaral tuwing Sabado o tuwing araw-araw. Si Kristo ang buhay. At si Kristo din ang walang hanggang buhay. Ito nga kailang bulay. Sino may sasakyan dito? Ang sasakyan nyo ba may buhay? Aandar ba yan kung walang taong buhay?
Walang buhay ang sakyan. Kaya na-under yan, pinatatakbo ng taong buhay. Pero wag ka. Ang laki ng impluensya ng sasakyan. Kahit pa ng latest, kahit mamahalin yan. Maraming taong nagpipilit magkaroon yan. Tama ba? Yung nga rebulto patay, pero ang daming deboto. Pero si Kristo ay buhay. Ba't walang magawa sa'yo? Ba't yung rebultong marami napapakilos ay patay? Ba't si Kristo ay buhay, walang magawa sa'yo? Are you with me? Amen. Yung pera, walang buhay yan. Pero marami nagpapatayan sa pera. Pero ang pera sa kanya sarili, walang buhay. Tapos si Kristo ay buhay. At siya ang buhay. At siya ang walang hanggang buhay. Hindi ka mapakilos. Hey! Don't tell me you have Jesus. Amen? Are you listening? Ngayon, gayon din sa Holy Spirit, hindi natin siya kayang pigtaw-pigtawin. Ang atin lang uungkain, pagtutuunan ay ang kanyang knowledge. And mind you, brethren, ang Holy Spirit ay omniscient. Pag sinabing omniscient, wala siyang hindi alam. Amen. Alam niya ang walang hanggan sa walang hanggan. Alam niya ang bilang ng iyong buhok kasama na ang nalaglag. Alam niya yung itinatago mong buni na pinipilit mong takluban. Sa tao mo lang na itatago yan, pero kita ng Diyos habang ikinangangalkal. Walang tago sa Diyos. Yung mga sikreto ng ating kasalanan, sa tao lang hindi atago yan. Lahat ay hayak sa Diyos na ating pagsusulitan. Amen? Kaya ang hinihingi ng Diyos sa atin, ngayon pa lang magsisi ka na ng iyong kasalanan. Kasi wala ka naman talaga na itatago. Alam ng lahat ng Diyos yan. Ng Holy Spirit, omniscient nga. Wala nakakaalam ng mga bagay ng Diyos, ng mga malalalim ng Diyos, kundi ang Holy Spirit. Dahil sabi ng John, Matthew 11:27, walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At sa anak kundi ang Ama at yung ibiging pagpahayagan niya. Pero sino nagpahayag sa atin? 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Ito'y pinahayag sa atin ng Holy Spirit. Bakit? Ang Holy Spirit din ang nakakaalam sa Ama at sa anak. Amen? Ibig sabihin, sila sa kanilang tatlong persona, yamang sila'y magkakasabay sa pag-iral, sila talaga nakakakilala sa isa't isa at mapalad ka kung isa ka sa pagpinagpahayagan nila. Dahil hanggang ngayon, marami ay hindi pa alam kung sino ang Diyos. Ang alam lang nila ay ang Ama. Pero ang lumuluwalhati sa anak ay lumuluwalhati sa Ama. At ang lumuluwalhati sa Ama ay lumuluwalhati sa anak. Bakit? Ang Ama at anak ay iisa. Sabi ng Iglesia ni Cristo, iisa sila sa pangangalaga ng tupa. Iisa sila sa layunin ng pagliligtas. Alam niyo po, kung yan lang talaga ang diwa ni Kristo nung sabihin niyang ang Ama at anak ay isa, hindi yun kontrobersya para siya'y batuhin. Kung ang ibig sabihin lang ng Panginoon ako at ang Ama ay iisa, pareho kaming magmahal, pareho kaming mangalaga, pareho kaming magplano, hindi yun sukat dahilan para siya'y batuhin. Hindi issue yun. Ang issue, nung sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa, sinasabi niyang, ako'y Diyos. Amen? Pakinggan nyo sa debate, ang Muslim at Iglesia ni Cristo, sinabi ba ni Cristo na siya Diyos? Kung ako sasagot, oo, hindi mo lang halata. Tama ba? Si Cristo ay hindi kilala hanggat bulag ka. Amen? Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng di sumasampalataya upang huwag sumilang sa kanila ang kalwalhatian ng Ebanghelyo ni Cristo na siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Amen? Kaya kung hindi mo tanggap ang Ama, Anak at Espiritu Santo na tatlong iba't ibang persona na bumubuo ng isang kadyusan, mind you, you are not yet saved. And you're bound to hell. Ikaw ay bulag. Kaya salamat sa mga nakakakita na. Masaya ba kayo? Kaya mga kapatid, yung Muslim bulag ay aktibo, bakit nakakakita eh.
Amen? Iglesia ni Cristo, talagang ako'y babad sa debate. At pagka may makikita akong mga alangan pananampalataya, isinasailin ko, baka madala. Kasi marami din silang magagaling. Kaya mind you, brethren, wag lang dyan 360 ng iyong alam. Lumago ka sa pananampalataya mo. Alam mo lang, puro pagpapakyot. Hindi naman hindi man cute. Nakakatakyot. Wag lang din puro pera ang hanap mo. Hanapin mo si Kristo. Amen. Hindi tayo galit sa pera. Kailangan niya habang nasa lupa ka. Pero mas hanapin mo si Kristo na nagbibigay ng buhay. Amen. He is the life. Ngayon, si Kristo sa kanyang pagkakatawang tao. Kaya pala siya ay nagtataglay ng di kawasang karunungan dahil sumasa kanya ang Espiritu. Basahin ulit natin, balikan natin. Andiyan pa ba kayo? Simulan natin sa verse 1 para maintindihan natin yung verse 2. At may lalabas na usbong sa puno ni Isay. Sino bang Isay? Ama ni David. Okay. At isang sanga mula sa kanyang mga ugat magbubunga. Ibig sabihin, lalabas ang isang hari mula sa linyada ni Isay ni David. Yan ang tinutukoy na hari ng mga hari, Panginoon, si David. At sa kanyang pagkakatawan tao, sa kanya mananahan ng Espiritu. Kaya si Kristo ay nagtataglay ng di kawasang kaalaman, bakit nasa kanya ang Espiritu ng karunungan. Ngayon, tanong ko, kayo ba'y ligtas na? Kayo ba'y tiyak ninyong kayo palangit pag namatay? Kayo ba'y naniniwala ang lahat ng tiyak na langit ang pupuntahan pag namatay, nasa kanya din ang Holy Spirit? Nasa kanya rin ang Holy Spirit. Amen. Kaya mga kapatid, dapat tayo may karunungan na din. Una, bilis. At ito pa, nais ko rin ipaalaala. Nakikinig ba kayo? Si Kristo, actually si Kristo, nung siya'y maging tao, siya'y ipinaglihi din sa magitan ng Banal na Espiritu. Tama ba? Siya ay inihula ng Banal na Espiritu. Siya ay pinaglihi ng Banal na Espiritu. Siya ay nabuhay hanggang 30 taong gulang sa magitan ng Banal na Espiritu. Siya ay binuhay din isa din sa persona ng Banal na Espiritu. At siya ay pinasulat sa magitan ng pagkasi ng Banal na Espiritu. Kaya ang kabuuan ng buhay ni Kristo ay may kinalaman ng Banal na Espiritu. And mind you, mga kapatid, maging sa sukdulan ng kanyang kamatayan sa pagsunod sa Ama, hindi siya nagdidiliryo. Bakit? Meron siyang maliwanag na kaunawaan. Bakit siya nagkakaganon? Tayo mga kapatid, dahil kinig pa lang, nawawala na ang diliryo. Nawawala na ang ulirat. Pero si Kristo mamamatay sa paghihirap dahil sa ating kasalanan, hindi siya nagreklamo, Ama! Ito ba ang palad ko? Hindi ganon. Bakit? May bait siya. Bakit siya may bait? May karunungan siya. Bakit siya may karunungan siya? Siya, sumasa kanya ang Holy Spirit. At alam niyo ba sabi ng Bible, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. At ang pinapatnubayan ng Espiritu ni Kristo, sila ang mga anak ng Diyos. Kaya ba may Espiritu ng Diyos? Are you in Christ? Check mo na ba na patawad ka sa kasalanan? Check mo na ba pag ikay namatay, ikaw ay palangit? Pastor, wala nakakatiyak yan. Meron. Sabi ng Bible, meron eh. Pag ikaw, wala. Pero pag sa Bible, meron. Kaya nga hindi ako maniwala sa iyo eh. Dahil pag ikaw tinanong ko, wala. Pero tanungin mo ang Bible, meron. Di ba? Bakit sinabi ni Pablo, sa ganang akin ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Saan ka nakakita na ang tao pag namatay pakinabang pa? Yun lang tiyak na palangit. Ako ay kayo nasa gitna ng pag-iipitang bato. Ako gusto nang pumunta kay Kristo at yung maganda. Pero gusto ko pa rin mabuhay para sa inyo. Ibig sabihin, wala siyang tulak kabigin. Kung siya'y mabuhay, siya'y maglilingkod. Kung siya'y mamatay, mas maganda. Ako'y pupunta na kay Kristo. Ay, kumusta ikaw? Kaya ako gusto ko pang mabuhay. Ako'y wilipas pagbabackslide. Maganda ikinabubuhay para kay Kristo.
Bakit? Tiyak mong ikipapa kay Kristo. Yan ang buhay lang. Walang ibang opsyon. Mabuhay ka para maglingkod. Kung mamatay ka naman, pupunta ka na sa iyong pinaglilingkuran. Yun lang ang choice. Amen? Hindi tayo pinapayagan na mabuhay pa para maglamyarda sa kasalanan. Tayo'y binubuhay pa para tayo pakinabangan ng Diyos, maging kasiglahan ng ibang mga mananampalataya. Yan ang ibig sabihin. At yan ang wise. Yan ang may Holy Spirit. Are you listening? Ngayon, tingnan po natin si Kristo bilang may Holy Spirit. Kaya ba may Holy Spirit? Alam ba, ang nature din ng Holy Spirit sa Hebrew 9:14, walang hanggan. Kaya ako'y nagtataka. Nakakaipon nga ng mga tao ang Diyos-Diyosan. Bakit itong Diyos na buhay, hindi ka mawili? Are you with me? Nung bata pa ako, sinundan kapatid ng inay, ang kakang Helen. May nabalitang nagpapalabas daw si Maria sa lipa. Oo, ay ba kung nabalita ninyo noon, sa lipa? Ay doon ito sa may puno doon na may niyog, nalabas si Maria. Yung pala, hindi, babago pang tinitesting yung, yung projector. Babago pang tinitesting ngayon, siguro doon napalagay sa may niyog. Alam mo yung dinumog ng tao yun. Kaya hindi ko malimutan ng kakang Helen, nakalimut ng 800. Napagtalo ko naman sa bingo. Ano? Di daw niya malimutan yun eh. Bakit? Ay kaya na pa, sa dami ng tao, nahulugan na ng 800, hindi namalayan. Nabalitaan niyo ba yan? Nabalitaan ba yan? Yung salipa? Sino nakabalita noon? Matanda na ako. Tatay, alam niyo ba yan? Alam na tatay yun. Talagang may nagpapakitang Maria doon sa puno. Yung pala, kung ako lang akong pagtatagni-tagniin, yan ay projector. May projectionist na tinatesting, ay nakita agad ng mga, si Maria, kita ko sa puno ng sanga ng niyog. Dagsa mga tao. Kataan mo yan, si Maria ay matagal ng patay, nakalibing, agnas ng katawan, dinadagsa pa pero ang Holy Spirit, buhay, wala ka. Di ka isang sampal yan. Hinahamon ko ang iyong pagiging totoo kay Kristo. Amen. Una, verse 1 and 2. Sa verse 2 na lang, para hindi tayo magtagal. At ang Espiritu ng Panginoon ay sa Kanya. Ayun mo na nga yung kukuhaning basihan, yung sa Kanya. Para sa puntos ko ito. The knowledge of the Holy Spirit, ano yung sabi? Spirit of knowledge, na itina kay Kristo, ay makikita mo sa Kanyang pagtuturo. The knowledge of the Holy Spirit, since na kay Kristo, sa Kanya, halata mo yung knowledge ng Holy Spirit, the way na si Kristo ay magturo, yamang ang Holy Spirit ay nasa Kanya. Are you with me? Kaya ang tawag kay Kristo ay Rabbi. Siya'y guro. Siya'y mahusay na guro. Bakit siya mahusay sa kanyang pagiging guro, sa pagiging tao? Nasa kanyang Holy Spirit. At ang Holy Spirit ay tinatawag na the Spirit of Knowledge. Kaya mga kapatid, hindi lamang po dapat si Kristo ang marunong magturo. Lahat ng may Holy Spirit dapat marunong magturo, lalo na kung paano maliligtas. Amen! Ang Holy Spirit ay Spirit of Knowledge. At ang Holy Spirit, sa kanyang pagkakatuwang tao, sabi, at ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa Kanya. Kaya pala nung siya'y magturo, namamangha mga Pariseo, ito na may anak laang ng karpintero. Saan kumuha ang taong ito ng karunungan? Hindi naman ito nag-aral Namamangha sila sa turo ng Panginoon, bakit ganitong kagaling? At bakit ganito kamakapangyarihan? Bakit? Kaya siya mahusay magturo, nasa kanya yung Spirit of Knowledge. Wala kay Ernie Baron yun. Amen? Kaya ba may Holy Spirit? Nagtuturo ka ba din?
Alam mo, madali lang maligtas. Simple lang, magpabautismo ka. Sumunod sa 10 utos. Hindi yan ang turo, hindi yan ang karunungan ng Holy Spirit. Actually, mga kapatid, sa pagtuturo ni Kristo, nabasa niyo ba yung Matthew chapter 5 to 7? Yan po yung tinatawag na Sermon of the Mount. The Beatitude. Kaya sa last verse ng chapter 7, kung yung papansinin, naalala ko lang po. Tingnan niyo po, sa last chapter ng chapter 7, tingnan niyo po ang sabi, namangha po yung mga taong nakapakinig ng kanyang pagtuturo. Na kung bakit naman, sumasa kanya kasi ang espiritu ng, karunungan. Ang sabi dito, sa Matthew, yan. Verse 28 and 29. Nandiyan po ba kayo? Verse 28 and 29. Kasi nagsimula ang kanyang Sermon on the Mount from chapter 5 hanggang chapter 7. Kaya ang conclusional niya, yun ikang nakinig at ginagawa ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. Dumating ang maraming malakas na unos, hindi nagiba dahil nakinig at gumagawa. Pero yung ikang mang nakinig at di ginagawa, ay nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan at dumating ang maraming pagsubok, nagiba. Ano kanyang gagawin? Kasi nagsimula siyang mangaral, chapter 5. Binibigyan niya ng tuldok, conclusion, sa chapter 7. Ay, ang gaganda na kanyang pangaral sa chapter 5, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Amen? Amen? Kanyang aral yan. At siya nagtuturo na may authority, hindi katulad ng kasabayan niya. Kasi alam niyo ba, ang makapagsasabi laang na ikaw ay mapalad, hindi ang guhit ng iyong palad. Ano sabi diyan? 28. At nangyari, na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, from chapter 5, chapter 6, chapter 7, nasa conclusional na siya. Parang kayo, parang conclusion ang mata nyo. Nagko-conclusion na ako. Amen? Nagsisimula pa lang ako, mga kapatid. Hindi ba ako nagko-conclusion? Amen? Are you with me? At nangyari, may naiintindihan ba kayo, mga kapatid? Kung kayo may naiintindihan, mag-amen kayo. Huwag yung mata ang na-amen. Yan. Amen? Mag-amen kayo. Daig pa tayo ng El Shaddai. Daig pa tayo ng Born Again. Daig pa tayo ni Kibuloy. O yun, namakloy na si Kibuloy. Magalit, hindi si Iloy. At nangyari, na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan. Hindi nang nangatilihan. Di ba terminong babae yan? Testing nga mga babae. Yung pa last 2 minutes na, last 5 seconds, ang ating team ay naghahabol. Shot! Kung makatili baga, sala naman. Di nga? Ganyan yung nangatilihan. Yung mga, ang galing! Ang husay! Talagang sila'y believe sa pagtuturo ni Kristo. Why? Ang karunungan niya ay galing sa Holy Spirit. Amen? Nangyari nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral. Verse 29, sapagkat sila'y kanyang tinuturo ang tulad sa may kapamahalaan, hindi baka sakali. Alam mo, ang tingin ko sa iyo, parang puyat ka. Di nga? Si Kristo, pag nangangaral, may kasiguruhan, mangyayari yung lahat ng kanyang sinasabi. Hindi siya nagbabaka sakali. Totoo ang kanyang sinasabi. Kaya kung siya'y mangaral, may authority. Hindi yung, ang tingin ko, may nunal ka sa iyong, sa iyong ilalim ng mata, siguro. Siguro. Walang authority. Amen? Nung si Jesus yung mangaral, mapapalad yung mga tao mapagpakumbaba. Amen? Sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit.
Mapapalad silang mga nahahapis, sapagkat sila'y aalwin. Mapapalad ang maaamo, sapagkat mamanahin nilang lahat mapapalad. Pati malalapad na ando na rin. Are you with me? Ganyan ang Panginoong Jesus. Kung mangaral, hindi tsamba-tsamba, hindi baka-baka sakali mangyari o hindi. Pag siya'y nagturo, totoo yun. Bakit? Yun ay karunungan galing sa Holy Spirit. At siya rin po nagturo ng Olivet Discourse. Alam niyo ba ang Olivet Discourse? Yan po ay chapter 24 and chapter 25 ng Matthew. Yan po ay turo ni Kristo sa haharapin ng ating mundo. Amen? Kaya nga nagtataka yung kanyang kasalukuyan, di kayo ti anak lang ng karpintero. Di kayo ti anak ni Maria. Nabuntis na hindi pa magkasama. Saan ang galing ng karunungan ito? Ano sabi ng Bible? Isaiah 11:2, sasakay niya ang espiritu ng karunungan. Ano niyo ba ang tawag sa akin ngayon si attorney? No case. Attorney, no case. Habang ako'y nagtuturo ng kasagsagan, Pastor, salamat sa linsahaw. Attorney, ngalingal ko sabi, sige, salamat yung kliyente. Bakit? Natutuwa sila, hindi mapagkamalan na hindi nag-aral. Bakit? Pag may Holy Spirit ka, may karunungan ka. At alam niyo ba, ang pinakamataas na karunungan ay hindi pang lupa. Ang tunay na karunungan mataas, yung nasa lupa hanggang langit. At ang karunungan tama ay ang Diyos mismo. Amen? Nabaybay niya ang mga mangyayari sinaharap. Si Kristo din ang nagturo ng dispensation ng church sa Revelation chapter 23 mula Efeso hanggang Laodicea. Are you with me? Actually, siya rin po nagpahayag ng chapter 3 hanggang chapter 22 ng Revelation. Bakit? May Holy Spirit! Lahat ng kanyang tinatalakay na may authority, hindi siya tsamba, mangyari o hindi. Lahat ng kanyang aral ay totoo at magaganap. Bakit? Ang karunungan niya ay tiyak. Dahil ito'y karunungan ng Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu. Nabasa niyo na ba Matthew chapter 5 to chapter 7? Matthew chapter 24 and 25. Revelation chapter 2 and 3. Pastor, alin doon? Ayan, problema mo yan. Magbasa ka. Maliwanag ko ba? The Holy Spirit's knowledge ay nakita kay Kristo una sa kanyang teachings. Amen? Kaya wag ko kayong tagahanga ng preacher. Tagahanga tayo ng Holy Spirit. Bakit? Wala namang ipinapangaral talaga ang preacher kundi ito. Amen? At wag din naman kayong magagalit sa preacher. Katapang-tapang ikaw ng aming pastor. Nakakasakit. Ay, galit ka na. Ay, kung ang ipinangaral ito, kanino ka nagalit? Yan ang mahirap. Gagawa-gawa tayo ng bagay na mapupuna. Tapos pag napuna, galit ka. Ano gusto mo? Ikaw ang Panginoon. Amen? Amen. Paano hindi kita mapupuna kung ang tagal-tagal mong wala dito? Alang may kipurihin ko pat sambahin. Praise the Lord! Wala ka! Siyempre mapupuna kita, wala ka eh. Yan ang tunay na pastor. Hinahanap ang tupa. Amen. Ngayon kung hindi ka na hinahanap, sa laula na yung pastor mo. Tama ba? Amen ba? Magpasalamat nga di kinahanapan ng pastor. Magpasalamat nga't napupuna ka ng pastor. Bakit? Malaki ang pagbabago ng ating buhay kung may nagtatama pa. Ngayon, kung tayo pababayaan na lang, sulong na lang ng sulong sa mali, paano na tayo? Magaling kung ikaw lamang, ay damay naman ang lahat. Di ba mga kapatid? Sa hindi natin pagiging, hindi lang naman ikaw ang apektado. Are you with me? Amen? Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kaya may karapatan ako na ikaw ay mapuna.
Vice versa, ikaw man ay sa akin din. Tama? At saka sadyang ang Diyos ay may karapatan sa atin. Bakit? We are double property of Him. Tayo nilikha niya. Tayo tinubos niya. Kaya't payagan mo siya. Papayagan ko siya na pakialman niya ako. Bakit? Hindi ako sa aking sarili. Kaya kung hindi mo matanggap yan, sino yung tinatanggap mo? Are you with me? Loyo kay pastor ang tapang. Loyo naman. Ba, hindi mo ako antayin pagbaba. Lalo't may salubong kang humba. Antayin mo ako pag ako'y bumaba, lalo't di may dalang humba. Pag hindi lumaki ang baba. Amen? Ba't baba? Ay malaki ng ilong di baba naman. Are you with me? In Christ, they change. Kaya mga kapatid, huwag nating tayong antayin na tayo pupurihin pa na tayo nagpapabaya. Pagka ganyan ang inantay mo, hindi ka na nga makakabalik. Dapat ikaw at ako'y magpakumbaba nang sumarap ang humba. Amen. Amen o ba? Not only in Christ it changed, but number 2, wala tayong mahabang panahon dyan. In Christ, tolerable attitude. Alam ba, halata mo ang kapangyarihan o karunungan ng Holy Spirit ay nananahan, taglay-taglay natin pa yung Diyos. Bakit? Tingnan po, balasahan niyo po ang 11 verse 3 ng ating text. Andiyo po ba kayo? Kaya kapag tayo may Holy Spirit, mga kapatid, dapat ito'y totoo sa atin. At, verse 2. Verse 2 ba yan? 3 nga, 3. At ang kanyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon. At ang kanyang kaluguran ay sa pagkatakot sa Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoon sa palibhasa may Holy Spirit, siya'y tuwang-tuwa ng Diyos ay kanyang kinatatakutan at sinusunod. Kumbaga, ito yung kanyang buhay na madaling mag-agree. Pag sinabing tolerate, tolerable, yan po ang synonym po niyan ay agreeable. Agreeable. Ibig sabihin, hindi sa mahirap kausap. Hindi sa magaling mangatwiran. Pag sinabing siya'y Diyos, wala akong tutol. Takot ako sa Kanya. Susunod agad ako sa Kanya. Yan ang may karunungan ng Holy Spirit. Sa aking mahusay na Bible, nabigay ni Brother Michael, kasi ito yung isang latest na salin ng Bible na pinag-aralan ng marami. Hindi ko ito sinasabi itong aking idolin. Preferable pa rin ako sa King James. Pero makakatulong ang iba't ibang salin. Kaya pa sabi ng 11 verse 2. And He will delight in the fear of Yahweh. Natututo kay James White Tayo, Yahweh. Sa kanya, Yahweh. Sabi ka nito, and He will delight in the fear of Yahweh. 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 Man. Are you with me? And shall make him quick. Iba pa rin yan. Quick understanding in the fear of the Lord. Ibig sabihin, tolerable. Madaling mag-agree. Madaling umamen. Hindi yung ubos na ang laway ng pastor. Wala mo lang kayo amen, parang walang sinasabing tama ang pastor. Si Kristo, yamang may Holy Spirit, may Spirit of knowledge, ang dali niyang mag-agree. Kumbaga, hindi suysuyin ang buhay na may Holy Spirit dapat. Amen! Ano ba yung salitang suysuyin? Amen? Ano ba yung salitang tunuhin? Ano ka? Gitara? Yung laging pakisamahin, makisama ka naman. Lagi nang uunawain, umunawa ka naman. Lagi nang iintindihin, umintindi ka rin. Pareho lang naman tayong may Holy Spirit
Di ho baga? Maganda itong sa alin eh. And He will delight. Hindi yung, ano yung delight? Ang ibig sabihin ng delight, mahilig. Gustong-gusto. Napi-place, lugod na lugod. Bighaning-bighani. Kagat na kagat. Dedmang-dedma. Pambira, ano? Ano pang gusto niyo bukabularyo? Patay na patay! Yan ang makakita ng pugi. Ang kakalalaki. Patay na patay! Dapat kapag may Holy Spirit, pag sinabing Diyos, dedmang-dedma ka, lugod na lugod ka. Pag sinabi ng Diyos, simpa tayo sa linggo, ay ako pang humindi. Amen! Amen! Magbibigay tayo ng tithes, ay sila na lang. Yan ang lugod. Yan ang spirit of knowledge. Bakit? Alam nyo, ang daling makaintindi na may alam. Kaya walang mahabang usapan sa nakakaintindi. Sabi nga ng tiyo kapatid tatay, tama na isang sabi sa isang taong nakakaintindi. Amen? Tama ho ba? Kalakas nga ng amen. Tama ho ba? Amen. Ay, ibig sabihin, mamayang hapon, nandito ka. Amen. Yan ang nga ba sinasabi ko sa inyo. Ga-amen na kayo. Meron bang intindihin ng pagsambay maghapon? May Holy Spirit ka ba? Amen. Spirit of knowledge? Abay, walang suyo-suyo diyan. Tignan niyo po ha, pag sinabing agreeable, yung tolerable, nasaan ang dictionary? Yan na po yan. Agreeable. Kung pagka sa babae nililigawan na isang lalaki, ay kursunada. Talaga naman. Merong humingi sa akin ng payo. Hindi ko nasasabihin kung sino ha. Wala naman dito. Pastor, paano ko sasabihin sa kanya? Na ako'y may damdamin din sa kanya, ako'y babae. Hindi siya makahalata. Ngaling-ngaling kung ako gayon. Hindi nga. Ibig sabihin, may mga babae palang ganon. Sino dito yung nakaranas ng gayon? Talaga ang kulang na lang magsabi ang lalaki, asya na! Pero pastor, ano pag ang gusto kong gawin niya? Para malaman niyang ako'y patay na patay sa kanya. Ako'y dedmang-dedma sa kanya. Ako'y kagat na kagat sa kanya. Yan po ang ibig sabihin ng agreeable. Hindi mahabang usapan ang pagsunod sa Diyos. Are you with me? Ay, yung iba lahat yata ng Grego nagamit na. May Hebrew pa, may Latin pa. May Aramaic pa, wala pa rin Ayan ang problema. Are you elicited? Amen naman kayo. Magkatulungan tayo. Amen mo ba? Yan po yan. Kapag may spirit of knowledge, yamang nakatira kay Kristo, yan, tinan niyo ang Kristo. Ang Kristo, babasahin niyo po natin ng Bible, wala kang nakitang reklamo sa buhay ng Panginoong Hesus. Hanggang sa kamatayan. Siya'y parang tupa sa patayan na hindi man lang umimik. Di ka? Ibig sabihin, tuwang-tuwa siyang sundin ng Diyos. Bakit? Kapag may spirit of knowledge ka, hindi ka magdadalawang isip sa Diyos. Bakit? Karapatan lang ng Diyos yan sa atin dahil tayo'y Kanya. At saka siya ang bumubuhay sa atin. Siya nagpo-provide ng ating pagkain, ng ating paningin, ng ating pandinig. Lahat ang na-enjoy natin, galing yan sa Diyos. Kaya kapag may knowledge kang ganun, may hindi. Balik tayo sa opposite sex. Kung may babaeng dedmang-dedma, patay na patay, meron namang lalaking hindi ka hindi. Yun. Lupit nun, ano? Merong lalaking hindi ka hindi. Sabi, binasid ka niyan? Ako naman ang hihinit
feeling, assuming. Para si Tomas lang. Nakatingin sa akin di may gusto. Ano? Hindi, meron talagang taong hindi mapahindian. Halimbawa, lumapit sa'yo, meron kang 2,000 dyan. Wala lang akong pambili ng asukal at saka ano. Kahit ginagalit-galit ka, o sige na. Hindi mapahindian. Bakit? Nakukonsensya ka Sabi ng Bible, ang lumalapit sa'yo, huwag pahindian. Diga? Dahil pa rin ng Holy Spirit. Kung walang Holy Spirit, wala! Diga? Pero dahil pa rin ng Holy Spirit, kaya hindi ka makahindi. At kayo naman nasa ganyan, wag lang tayo magpapangita pag dun sa tagpong gayon. Nakakahirap naman, kaya lang tayo magkikita sa ganung tagpo. Pero pagka sa maraming pagkakataon, wala ka ng linggo. Ano yan? Amen? Amen o ba? In Christ, tolerable attitude. Tingnan nyo po. Dito na, dadagdagan ko na, John 4:31. John 4:31. I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. Yan po sabi, I love the Father. Do you love God? Nga ang talata ng mga Seventh-day Adventist, yung John 14:31 ba yun? Ang umiibig sa akin ay sumusunod sa kautusan. Kita mo yan. Kaya ang bunga ng kaligtasan, pagtupad sa kautusan. Kaya kung hindi mo matupad yan, nawala ang kaligtasan. Di ka? Alam mo, napaka-subtle po ng kanilang paniniwala. Ang kanilang pronto, kumbaga sa aklat, ang cover nila, saved by grace. Pero pag ikaw ay na-save, kailangan sundin mo 10 utos. Pero pag hindi nasunod, hindi ka ligtas. Tuso. Ang iba talaga, wala na akong magawa Amen? Kayo ba pinagpipray nyo ako o ano? Salamat sa inyo mga nananalangin sa akin. Okay, bless na bless sa inyo. Kayo mga prayerful. Amen? Do you pray for me? Huwag ngayon. Amen? Huwag nyo ako ipanalangin ngayon. Dapat kahapon pa. Amen? Alam niyo kung bakit ako'y ganito? Sayang. Sayang. Hindi naman ito madaling ipatas. Tanong niyo yung mga nagpipris dyan. Yung isa, tuwan-tuwa, naka-alliterated lang, ay tatatlo namang puntos. Di ka? Mahirap yun. Kaya ako'y ganito magsalita. Bakit? Sayang naman. Sayang Natutusan na tayo, kaya hindi ka natuto, hindi kita ginising. Ako pa, may problema ngayon. Pastor, hindi pa ako ginising. Kita mo yan? Wala na akong lusutan sa iyo. Are you with me? Masaya Kaya masaya. Okay, masaya. Ay, naman na. Dapat upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama. At ayon sa kautosang ibinigay mo sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. Hindi siya mahirap kausap ng Ama. Kaya siya ay ganon kamasunurin sa Ama kasi siya'y maalam. Alam niyo ba ang kapahayagan ng isang maalam? May ginagawa sa kanyang alam. Tama? Natindihan niyo ba yan? Magsolusyon ka sa math. Sino mabilis gumawa niyan? Di may alam. Ako yung pagsolusyonin, puro problema lalabas dyan. Bakit? Hindi ko alam Pero sa maalam, nasusolusyonan. Alam Bakit mo magagawa ang kalooban ng Diyos? Dahil may Holy Spirit ka. At hindi ka mag-aatubili. Amen? Amen. In Christ, tolerable attitude. John chapter 5 verse 30. John chapter 5 verse 30. Ang sabi, I carry out the will of the one who sent me, not my own will. Ganda ng saring ari, ano? Ang sabi niya, I carry out the will of the one who sent me, not my own will. Sa Tagalog,
Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig. At ang paghatol ko ay matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. Kalimitan naman kapatid, yung mas marami pa inireklamo kaysa ginawa. Ano? Alam niyo ba yan? Mas marami pa na ireklamo kaysa naigawa. Kumbaga sa isang taong mahangin, ang tawag namin sa tubigan ay habagat. 10 salita, 11 ang sala. Alam mo yan? 10 salita, 11 ang sala. Ang tawag namin dito ay bragat, habagat, mahangin. Parang si Rod Navarro pag naganap. Kilala niyo ba si Rod Navarro? Tanda ko na nga ano. Alam mo, Rod Navarro pa ang aking tandaan na artista. Ay patay na. Ate Merle, kilala mo si Rod Navarro? Yung super hangin talaga. Amen? Yan ay pagkapipelikula, yung comedian laang, pag dumating yun, natalsik ang mga damo. Bakit? Mahangin. Alam kung bakit maraming taong habagat? At saka hindi agad maingli. Matigas ang kalooban. Walang Holy Spirit. Amen? Siyempre, may paglago tayo. Ang Holy Spirit kasi walang kasalanan. Walang makasalanang likas. Tayo meron. Kaya tayo may pagtutol pa rin. Pero, ating pinag-aaralan ito, pwede na tayo, kumbaga tayo ay potential na lumago katulad na kay Kristo. Bakit? May Holy Spirit tayo. Amen. Isa pa, Philippians chapter 2 verse 8. Philippians chapter 2 verse 8. And being found in human form, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on a cross. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Hindi siya nagmaktol, hindi siya sumumang, hindi siya nagreklamo, hindi siya nangatwiran. Siya ngay agreeable, tolerable attitude. Are you with me? Ang spirit of knowledge ay nakita sa buhay ni Kristo hindi lang sa kanyang inis-teachings, maging sa kanyang tolerable attitude. Palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa. Kaya ang tunay na tao, mapagpakumbaba. Tao ka ba? Tao ka ba? Amen? Nung si Kristo, sa katawang Diyos, siya'y nilisan ng pagiging Diyos, He emptied Himself at kinuha yung anyang alipin sa pagpapakababa. Yung nag-anyang tao, nagpakababa. Kaya dapat pag tao, mapagpakumbaba. Lalo sa Diyos. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Paano nangyari? Na nagmasuno rin. Walang maraming kuskus balungos. Ang hirap na yung lumpo ng pastor, hindi pa rin nasunod. Amen? Nakaintindihan niyo ba yan? Nakakaintindihan niyo ba tayo? Si Kristo yamang may banal na espiritu, hindi mahirap kausap. Balikan nga natin ang Isaiah 11 verse 3. Balikan nga natin, talata. Kasi doon ko hinango yan. And shall make him a quick. Quick. Ano ba ibig sabihin ng quick? Eh di quick. Hindi yun. Quick. Meron tayong dito hindi nakain ng gabi. Yun ang kanyang panata. Talagang hindi siya nakain ng gabi. Pero nakakain ng quick bago mag-alas 5. May kikiam pa, may fishball. At least, hindi nakain ng gabi. Amen? Wala tayong magagawa. Yun ang kanyang prinsipyo. Hindi ako kakain ng gabi. Kaya alas 5, magkukwik-kwik na muna ako. Mga kapatid, ano ba yung quick? Ano ba yung quick? Ano ba ibig sabihin ng quick? Walang dictionary. Ano ibig sabihin ng quick? Mabilis. Amen? Yung mabilis. Yung kauupo pala, tulog na, ang bilis. Kaya kauupo pala, tulog na. Amen? Pag sinabing quick, mabilis. Si Kristo hindi matumal, hindi mabagal, matakot sa Diyos. And shall make him quick understanding in the fear of the Lord.
Tama ho ba? Amen? Pag sinabi yung Dota, hindi makakatulong sa Christian life, madali ka bang turuan? Madali ka bang turuan dyan? Ay, siyempre, hindi ko kayo kita. Pero alam na ng Diyos. Kung madali kang turuan dyan. Amen? Kailan ba kami... Nasaan ba kami ng... lingis sa inyong kaalaman. Kami ng aliw-aliw mga workers. Nag-outing-outing ba? Kami nag-outing-outing. Kasi di rin ako mag-enjoy sa fellowship. Kaya nag-outing-outing naman. Di nga? Nag-outing kami. Ang problema, wala pala dong wifi. Sabi ko sa kanila, pambihira, magdodotapan man ako. Wala eh. Amen? Kaya mga Kristiyano, sana matagal na kayong hindi nagdodota. Bukas na lang uli. Amen? Sana matagal na kayong hindi nagmo-Mobile Legend. At kayo mga Kristiyano, sana matagal na kayong hindi marites. Amen? Lalo namang matagal na sana kayong hindi marisol-sol. Amen? Amen? Bakit? Dapat sa pagsunod sa Diyos, quick. Yan ang spirit of knowledge. Tanyo si Mac S. Matagal pa naman ng basketball. Mabilis mag-ensayo. Yun, mabilis ding na-injured. Ano? May 1 pa ang sport. Okay, nabalitaan. Magpa-practice tayo. Quick mag-practice. Biyaya, quick, na-injured. Hindi, pero ayos na naman ba tayo? Iba-iba na. Kaya sabi ni Pablo, sa pagkagalit, magbagal kayo. Pero sa paikinig ng salita ng Diyos, magtumulin kayo. Amen? Pag sa Diyos, wag lilin-ay-lin-ay. Pag sa kasalanan, pag-isipang maigi. At kung nagkamali, magsisi. Hindi yung matigas ka na sa mali. Are you with me? And shall make him a quick. Yan po, dyan ko po. Tininan ko po yung Greek niyan, ang Hebrew niyan. Tininan ko po yung mga parallel na ibig sabihin ng quick na yan. Lumabas po yung tolerable. At yung tolerable ay agreeable. Ibig sabihin, kapag may Holy Spirit ka, kapag may karunungan ka, hindi ka mahirap kausap pagdating sa Diyos. Are you with me? Amen. O, tulad ni Brother Rane, ang laging sabi niya sa akin, Pastor, yung papabautis mo pag ako'y marami ng alam. Pero sinabihan ko siya, hindi ka matututo lalo pag inantay mo. Ang pagsunod mo, ang landas ng pagkatuto. O, kita mo yun, totoo naman nangyari. Kita mo, naging electrician. Ano nangyari? Nakuryente. Ano nangyari? Biyaya. Di ka? Di ka? Para sininong ko niyata, nakuryente rin. Inong ko na, kayo ba electrician din? Okay, number 3. Ano? Kung ano pang napasok sa isip ko. Nakakakuryentihan na. Okay. Spirit of knowledge in Christ teachings, in Christ tolerable attitude. Ito pa. Ang inilagay ko lang po dito yung judgment. Kasi tininan ko din po yung mga synonym nito sa Grego, sa Hebrew. Wala akong makitang T. Alam nga naman kayo nagsimula sa T, puro, sumunod ay P. At X, edi kinuha ko yung T. Lumabas po ng judgment dyan ay nagte-testify. Alam nyo, kapag ikay may Holy Spirit, knowledge, dahil ang Holy Spirit may Spirit of knowledge, hindi lang siya nakita ito sa kanyang teaching, sa kanyang pagiging agreeable o tolerable, maging sa kanyang papatotoo, pagpapatunay. Yan po may kinalaman sa paghatol, paghusga. Alam mo, kapag ikay maalam, hindi ka basta huhusga. Tama? At kung ikay humusga, tama. Kaya nag-aaway ang Mr. A, nakapangalan na Chico, nag-inom ka na naman. Bakit? Amoy Chico ka. Di ka? Kasi, isang panig lang ang kinukuha eh. Hindi dinudoble. Kapag ikay may Holy Spirit, tama ang iyong husga.
Tingnan po natin ang verse 4. Tingnan ba natin ang verse 4. Verse 3b and then verse 4. Simulan natin sa verse 3. Andiyan pa ba kayo? At ang kanyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon ito. At hindi siya hahatol ng ayon sa paningin ng kanyang mga mata. Oy! Ano ka, Tomas? Pastor, may gusto eh. May gusto eh. Bakit? Ay natingin. Kaya Milet, huwag kang titingin kay Tomas. Pakakasalang ka agad na yun. Bakit? Pastor, mo si Milet, natingin. May gusto eh. Mababaw na basihan dahil kayo tinitingnan. Okay, kayong mga lalaki, huwag kayong assuming dito. Sagyang ang mga Kristiyano dito mababait. Pagtulog. Mababait yung mga yan. Kaya minsan, malalapit sa iyo, akala mo may gusto na agad sa iyo. Pero pag bata pa naman, antayin mo nang mahulog. Yung pagbulok na. Amen? Amen mo ba? Kaya kasi Kristo, hindi siya hahatol ng ayon sa paningin ng kanyang mga mata. Bakit? Madaya yan. Titingnan mo yung bawat anggel. Kapag hindi mo nakita ang bawat ang gulo ng buhay mo. Amen. Pag hindi mo nakita ang gulo. Tama? Hindi pwede sa mata. Lamang. Kita ko, Pastor, tinitingnan niya yung relo ko. Ay nawala. Siya numakaw. Bakit? Nakatingin lagi sa relo ko Ang masama makita mo, nalimutan mo lang pala sa CR. Parang aking pinsan, pambihira ko lahat na minura. Lahat ay sinisi. Nawawala daw yung kanyang kabiyak ng tsinilas. Sumilip sa ilalim ng sopa. Sumalim sa tukador. Tukador. May nagmura na. Sino ganda ako ng tsinilas ko? Hindi niya na malayan hawak niya. Yung isa'y suot, yung isa'y hawak. Ay hanap, tanong ng tanong. Kaya huwag kang magbibintang na agad. Ay hawak mo pala. Amen? Kaya yung palabintangin, kasama na yung mga siluso, palabintangin, wag. Kapag ikay may karunungan, hindi ka basta nagtitibay. Hindi ka agad humuhusga. Yan na yan. Kaya yung sinabi ng preaching dito, hindi ko alam kung sino. Huwag natin sabihin na isang Kristiyanong lumayo sa Panginoon, wala na mangyayari sa iyo. Diyan ka na. Gayang ka na. Hanggat binubuhay pa ng Diyos yan, may pag-asa pa. Kahit nga yung mga unsaved, hanggat hindi yan namamatay, hindi mo pwede sabihin hindi siya pinili. Baka ikaw yun. Amen? Tama ba? Kaya hanggat buhay, may pag-asa. Pangaralan natin, hindi natin alam kung sino yun. Ay sabi ni, nagkaiyakan ng Miyerkules Yung preaching na sinong umiyak? Ay ako napaiyak din Sa Miyerkules, ako ang iiyak. Bakit ako ang preacher? Kung anong isang Miyerkules, napaiyak kayo, tingin ko yung iiyak. Are you with me? Alam niyo, kapag ikay may Holy Spirit, pag ikay humusga, tama. Pero ikaw hindi basta-basta nahusga. At kung ikay humusga, tama. Kaya alam ko ang mali ang paniniwala. May Holy Spirit. May Holy Scriptures. Kapag ikaw ay nagsasabi sa akin, hindi tiyak ang langit, sasabihin ko na sa iyong mali ka. Kapag sinabi mong si Jesus ay hindi Diyos, sasabihin ko na sa iyong mali ka. Bakit? May Holy Spirit ako. Ipinaunawa sa akin na si Kristo ay Diyos. At ang kaligtasan ay tiyak. Amen? Maliwanag ho ba? Ay, huwag naman kayo puro antay ng iyak. Hindi ho sa damdamin lang tayo natututo. Sa katotohanan. Bakit? Yung iyak mo ba, gayon pa rin ang damdamin mo ngayon? Pero yung napakinggan mo, tiyak yun pa rin yun hanggang ngayon. Ngayon, umiyak ka ng Miyerkules, tapos nung linggo absent ka, ba't ka pa umiyak? Paiyak-iyak ka pang nalalaman, absent ka rin naman pala. Amen mo baga? At ang kanyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon. At hindi siya hahaltol ng ayon sa paningin ng kanyang mga mata, ni sasaway man ng ayon sa pakinig ng kanyang mga tainga. Amen? Tama ang pagsaway. Kita at obvious.
Then verse 4. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po ba kayo? Verse 4. Kundi hahatol siya ng katwiran sa dukha at sasaway na may karampatan dahil sa mga maamo sa lupa. Ang Diyos pa'y may hustisya. Ang Diyos pa'y makatarungan. Alam niya kung saan siya kakatig. Doon sa may sukat katigan. Sino yung mga dukha? Sino yung mga dukha? Poor in spirit. Kaya sabi niya, mapapalad ang mapapagkumbabang loob. Ang Diyos ay katig sa kanila na mapagpakumbabang loob. Are you with me? At nang hinga ng kanyang mga labi. So number 3, hindi ko napapatulan yung marami pang talata dyan. The spirit of knowledge. Kasi, ang pinatutungkulan ay si Kristo. Kaya yung spirit of knowledge na kay Kristo ay kita sa kanyang teachings, sa kanyang tolerable attitude, sa kanyang testifying. Then number 4, verse 5. Verse 5, nandiyo pa ba kayo? Kundi hahatol siya ng katwiran. Verse 5, verse 5. At katwiran ang magiging bigkis ng kanyang bayawang. Ano ho? Ano ba ibig sabihin bigkis ng kanyang bayawang? Ibig sabihin mga kapatid, ang kahulugan niyan, nag-aral niyan, the meaning of this verse is that a zeal for justice and truth shall make him active and strong in executing the great work which he shall undertake. So, ibig sabihin po, ng bigkis, ng katotohanan at ng katwiran, ito po ay nangangahulugan na ito'y masigalbo, seryoso, masigasig, para sa katwiran, sa hustisya, ay ito pala, yun pong kanyang pag-ibig sa katwiran at sa hustisya ay nagtutulak sa kanya para maging aktibo at matatag sa pagsasagawa ng ganong gawain. Si Kristo yamang nasa kanyang banal na espiritu, mga kapatid, ng karunungan. Siya ay kakikita ng truthfulness. Truthfulness. Are you with me? The meaning of this verse is that a zeal for justice and truth shall make him active and strong in executing the great work which he shall undertake. Ang karunungan ng Espiritu na kanyang nakabigkis, mistulang nakabigkis sa kanya, ay yun ang sanhi kung bakit siya gigil gumawa ng tama at patas. Are you with me? Kaya hindi siya nabuhay sa kasalanan. Bakit nasa kanyang Holy Spirit? Naintindihan niyo ba yun? Ang problema talaga sa atin, may minana tayo, pero si Kristo wala. Pero the fact na sa kanyang Holy Spirit, siya ay nakalaan para sa katotohanan lamang. Sa kung ano yung matuwid at dapat. Amen? Mga kapatid, ang karunungan sa Diyos, ang karunungang ibibigay ng Holy Spirit, mga kapatid, ay hindi ito karunungang dadalhin ka sa kasalanan. Mag-i-enjoy ka sa kasalanan. Mag-i-enjoy ka sa sanlibutan. Mag-i-enjoy ka sa bisyo. Mag-i-enjoy ka sa laman. Hindi yan. Hindi yan ang karunungan. At yan mo inay busilak na karunungan, yun ang magdadala para kang maging mainit, masidhi na gawin yung dapat at tama para sa Kanya. At kita mo naman natin buhay ng Panginoong Hesus. Kahit sa bahay ng Diyos. Kaya nga pinaghagibas niya ang mga nagtitinda doon, o pasintabiya sa mga nagtitinda diyan. Ang akin lang, walang problema dyan. Walang problema magtinda. Basta hindi nyo lulutuin niya ng Sabado. Nagigising kayo ng madaling araw. Tapos pag ako'y na-praise, patumba ka na. Hindi, walang problema doon. Magdala kayo dito ng mga luto na, magtinda kayo. At kumari, huwag dito sa loob ng simbahan. Dahil pinagtabuyan yan ng Panginoong Diyos eh. Amen? Ngayon, ang punto ko, mga kapatid, nung sinasaway siya ng kanyang mga kalaban, anong kapamalan? Bakit mo pinagwawasiwas yan? Nasusulat din naman, huwag niyong gagawing yungib ng tulisan ng bahay ng aking ama.
Dahil tatawagin bahay panalanginan. At naalaala nila ang sabi ng Bible, kakainin siya ng kanyang pagsusumikap sa bahay ng Diyos. Ano bang idea yun? Kakainin siya ng kanyang pagsusumikap sa bahay ng Diyos. Yun ang zeal. Yun ang idea ang iyong buhay ay tinutupok mo dahil sa pagmamahal sa gawain ng Diyos. Yung nakukonsume ang buhay mo, doon mo nagugol, kumbaga sa panggatong, kumuha ka ng panggatong, yung kahoy na yun naubos na sa pagbibigay ng apoy. Ang maganda, nauubos ang buhay mo sa paglilingkod sa Diyos kaysa pagtutong-8. Kaysa pag-inom ng alak, kaysa walang kabuluhan, magandang ating buhay, nauubos sa pagsamba. Amen. Tama ho ba? Yan po yung spirit of knowledge. May zeal ka. Totoo ka. May zeal ka kung ano yung righteous and just. Eh si Kristo, walang kalamat-lamat ng kasalanan. Kaya napakabilis, napaka-quick ng natural effect na kung ano yung divine wisdom ay tayo. Maraming pang agam-agam kasi tayo bat-bat ng kasalanan. Pero we are potential, capable since we have the Holy Spirit. Nahintindihan niyo ba yan? Kaya ba nagluluto rin? Iba social na eh. Gasocial na eh. Kamahal-mahal naman ang tangke. Kaya sabi ko sa mga workers, bumili kayo ng kusot para hindi matakaw sa gasol. Kalay mo magpapalambot ka ng balatong sa gasol? Tama ba? Magpupupur ka sa gasol. Imagine mo yan. Ay pwede naman bumili ng kusot, ang isang sako ay 50 pesos lang. Yung nga lang, puro bigutihin. Ano? Ba, puro uling eh. Eh at least, hindi matakaw. Amen? Amen? Yan ay may kusot, tapos may panggatong. Hindi kaya yung panggatong, nauubos sa gatong. Saan nauubos ang buhay mo? Kanino mo inuubos ang buhay mo? Are you with me? Naintindihan niyo ba yan? Kung paano sinasabi ko, huwag mo naman basta ubusin ang gasol. Huwag mo rin basta ubusin ang buhay mo. Gamitin mo ng tama. Bakit? May spirit of knowledge. Sabi nga ni Herberen, knowledge, power. Power, 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 power. Bye-bye. Pag yung gayon pang naalala mo, pwede namang walang gayon. Pero sabi, bye-bye. Ako'y kurning-kurni doon kay Ernie Baron, pwede namang walang gayon. Simple na lang. Pero doon siya nakakilala. Siya ay cleansing diet. Namatay sa chocolate. Alam mo siya nagtuturo ng cleansing diet, namatay sa chocolate. Napakinggan niyo ba? Siya'y namatay sa chocolate. Nung ako ngayon operahan sa appendix kaganda pa naman ang nag-opera, kamukha ni Michael De Mesa. Kilala niyo sa Michael De Mesa? Tulog yung pag naikinig ng preaching si Michael De Mesa. Andiyan pa ho ba kayo? Andiyan pa ho ba kayo? Nakakalungkot ka. Natutulugan mong klaseng preaching na are. Ay pag ako naikinig ng ganing preaching, ako'y masigaw sa amen. Sa galak. Amen? Pero ikaw, hindi ko alam. Natututo ka ba dito? Natututo ba kayo dito? Amen? Tapos magtataka sa iba, magaling pa siya, dali lumago. Paano gising niyo pag nakikinig? Amen? Amen mo ba? Yan, wala tuloy ako. Alam mo, ang galing umipera kasi umiperahan ako naoperahan ako sa appendix. Kaya ako hindi makatayo ngayon. Naoperahan ako. Ang ganda lalaki. Type ko nga Kaso lang naninigarilyo. Asama palang tingnan, doktor naninigarilyo. Man, ito ko'y napapunta doon. Sige. Magpakatotoo. Yun ba yan? Ewan ko nga. Yun nga yun. Okay, last.
Last na. 6 hanggang 9. 6 hanggang 9. Ito yung last. Kapag may Holy Spirit, katulad ni Kristo, bagay, hindi natin kaya eksaktong gaya si Kristo kasi siya ay sinless. Tayo ay may old nature. Pero at least, pwede tayong lumago sa wangis niya. Amen? Una, dahil Spirit of knowledge, in His teachings, in His tolerable attitude, in His testifying, in Christ truthfulness, in His truthfulness, then in His tranquil reign. Tingnan niyo po ang 6 hanggang 9. Nandiyan pa po ba kayo? At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. Ano ba ang lobo? Yung nalipad. Hindi po. Sa English ano yan? Wolf. Wolf. Alam niyo ba ang wolf? Asong disyerto. Malaking aso, natilos ang uso. Ibig sabihin yan ay nananakmal yan. Yan ay nangangain. Pati tao kinakain yan. Pero bakit ang lobo at kordero ay magkasama? Sa panahong yan. Yan ay propesya sa pagkahari ni Kristo. Bakit? Dahil sa karunungan ni Kristo, pati ang hayop mapapayapa. Are you with me? Tuloy po natin. At ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing. Ano ba leopardo? Mangangain din niya ng hayop. Pero bakit tutulog lang sa kanyang batang kambing? Sa pag-ahari ni Kristo na pinaghaharian ng karunungan, magkakaroon ng kapayapaan. Amen? At ang guya, at ang guyang leon, batang leon. Ang guya at ang batang leon, at ang patabain na magkakasama, at papatnubayan sila ng munting bata. Kalain mo, maliit na bata mag-aalaga sa leon? Amen? Amen? Verse 8. Ano pa? Meron pa. Salamat. Nakikinig si Brother Renin. Okay. At ang baka at ang oso ay manginginain. Ang kanilang mga anak ay may higang magkakasiping. Yan yung anak ng uso at sa baka, magka-fellowship. Magkadais sa pagtulog. At ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Verse 8. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas. Batang pasusuhin? Maglalaro sa lungga ng ahas, hindi kinakagat. Bakit? Payapa! Bakit? Ng karunungan! Yan ang karunungan! Nagbibigay ng kapayapaan! Kaya mamamatay ka na, nakatawa ka pa. Bakit? Alam ko naman ako'y palangit. Kapag nasa iyong Holy Spirit, bibigyan ka niya ng karunungan. Alam niyo ba, ang aking buhay, bat-bat din ako ng hiwaga. Kung aking titingnan ng aking buhay, maraming lugong, maraming dungis. Bukod doon, marami nang nararamdaman. Ako'y pupunta ng Vietnam, pero hanggang ngayon nagdadalawang isip ako. Ay meron na kaming ticket. Wala na magagawa yung aking dalawang isip. May ticket na. Alam kung bakit? Ang aking likod. Nag-outing kami, hindi ako makalangoy. Bakit? Dahil ng aking siko. Ginagalaw-galaw ko lang yung mga pastor. Ako kayo magkarayuma din. Sabi ko sa kanila, pingo kaya hindi makakarayuma. Di na nga nakagawa ang tuhod, di na ganang tuhod. May nagkaroon nga ay sa siko. Yung huli kong langoy sa swimming pool, hindi ako makatuon. Alam niyo ba ako maggagayat lang ng suha? Hindi ko maidiin. Ang sakit ng aesi ko. Kung wala akong banal na espiritu at ipinapaalala niya ang pag-asa ko sa langit, nakaka-discourage na magpatuloy. Tapos makikita pa yung mga membro. Natamala ng kaunti, tampong kulangot na. Amen? Anong gusto mo? Kampihan na kita. Kung alam nyo lang, ang pastor nyo. Marami ng hapon, nananalangin, Lord,
Sana dumating ka na. Amen? Pero bakit nalaban? Naiintindihan ko naman, sa lupang ito, hindi pa ito ang aking bahay. Ang aking bahay ay sa langit. Hindi naman laging maalwan ang buhay. Kung sa aking kapansanan, doon maluluwalhati ang Diyos, hindi mas maganda yun. Naiintindihan niyo ba yan? Naiintindihan niyo ba yan? Kaya mga kapatid, sa pagkahari ni Kristo, magkakabati lahat. Pati mga hayop. Opo. Pati yung inutangan at nangutang, magkabati na rin yan. Yung nabastet at nagbastet, magkabati na rin yan. Amen? Kasi merong tranquil reign. Verse 9, last. Andiyan pa ba kayo? Hindi sila magsisipanakit o magsisipaniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Huwag kayo mag-aaway, kita kayo ng Panginoon, naka-CCTV kayo ng mata ng Panginoon. Are you with me? Kaya mapayapa ang panahong yan. Dahil kung paano ang tubig ay bumabalot sa lupa, ganyan ang karunungan ng Diyos. Maliwanag ko ba? Kasi karunungan ng Holy Spirit. Kayo ba yung pinagpala ng Panginoon? Sana kung tayo may Holy Spirit ng karunungan, potential po tayong lumago. Kung hindi man 100%, matuto ng ganitong mga katangian. Are you with me? Tayo manalangin. Mapagpala na naming Diyos sa langit, salamat po.